Ayon po kay, Arnold Clavio, eto po ang kanyang pinahayag, broadcaster Arnold Clavio, "Sa ordinaryong mamamayan, sa presinto ka na lang magpaliwanag o sa korte. Lahat ng argumentong binabanggit ngayon wala yan, eh, kasi kinakailangan ang depensa mo sa korte." Oh, sabay-sabayin ko na po yung ano, yung kay Arnold Clavio para isahan na lang po, para hindi na natin may tatlong sinabi rito si Arnold Clavio, eh. Eto naman po ang isa, "Wag niya idamay ang Pilipino," kasi nagre-react siya na, soberenya, 'di ba? Ang pinaglalaban ni Bato ay soberenya. Sabi niya, "Wag niya idamay ang Pilipino at soberenya, kami mabuting mamamayan." Nakakasulaok naman yung sinabi mo, Arnold Clavio. "Hindi ho namin maiisip na kami magkakaroon ng international warrant of arrest. Ikaw lang yun. O, wag mo daw idamay yung Pilipino at soberenya. Bato, ikaw lang daw yung magkakaroon ng warrant of arrest international." Eto pa ang sinabi ni Arnold Clavio, "Yun ang nakakalungkot. Ah, kapag ikaw ay makapangyarihan tulad ng isang senador, bakit ang hirap ma-serve ng warrant of arrest?" Concern na concern si Arnold Clavio 'no. Nagtataka lang ako, Arnold Clavio, bakit hindi ka concern kay, Martin Romualdez? Ah, Binalita na 'yan na may kaso na dito sa local court natin 'no. Kinasuhan na po 'yan ng, ombudsman. Ilang kaso na po, patong-patong na kaso ang, isinampa kay Martin Romualdez. Bakit hindi ka nagtatanong na madaliin mo yung sandigang bayan? Bakit hindi ka nagtatanong kailan lalabas yung warrant of arrest ni Martin Romualdez? Alam mo ba pagkakaiba ng kaso nila? Yung isa, sumunod sa legal na utos ng presidente ng Pilipinas, mag-conduct ng war on drugs. Yung isa, hindi ko alam kung ano sinunod. Ang sinunod, magnakaw. Nagnakaw. Yun yung kaso, hindi ko sinasabing, guilty sila pareho, Si Bato, guilty yan dahil sumunod siya sa isang lehitimong utos ng lehitimong presidente ng Pilipinas. Mag-conduct ng war on drugs. Kailan pa masama ang war on drugs? Okay. Tapos si Martin, hindi mo hanapan kung may warrant of arrest na ba si Martin o wala pa. Samantalang yun yung involved talaga sa matinding nakawan. Yan yung problema sa iyo, Arnold Clavio. Selective yung paghingi mo ng hustisya. Ano ba yung pinagsasabi mong korte? Eto, sa ordinaryong mamamayang presinto ka o sa korte, lahat ng argumentong binabanggit mo ngayon kinakailangan mong depensa sa korte. Hindi ko alam, Arnold Clavio, ang tagal mo ng broadcaster. Hindi ka pa rin ba makaintindi ng batas? Yung pinaglalaban ni Bato, soberenya ng Pilipinas. Alam mo ba yung meaning ng soberenya? Ang isang Pilipino, kung makagawa ng krimen, simple lang. Ang isang Pilipino kung makagawa ng krimen dito sa Pilipinas at ang mga krimen o ang mga biktima di umano ay mga Pilipino, ginawa ang krimen, ayon sa inyo krimen yun, dito sa Pilipinas, siya ay Pilipino, Pilipino yung di umano'y biktima, saan dapat litisin? Sa Netherlands? Sagutin mo muna ako, Arnold Clavio. 'Pag dun dapat litisin, asan yan sa konstitusyon ng Pilipinas? Maski nga yung inuulit-ulit yung 9851, RA 9851, o hindi ka pala nag-uulit nun kasi hindi mo alam yun. Alam mo, Arnold Clavio, isa ka sa pinakamatalinong broadcaster, 'no? Isa ka sa pinakamatalinong broadcaster kaya lang ginagamit mo yung katalinuhan mo, katulad ng mga ibang media man, ginagamit nyo para manlinlang.
Kung hindi mo alam kunwari, nagtatanga-tangahan ka kunwari, nagbobobobobohan ka kunwari, ipapaliwanag ko sa'yo kunwari, ang hindi mo alam kunwari, ha? Si Bato at tsaka si Tatay Digong, presidente at PNP chief, problema natin droga, campaign promise nila, lulutasin nila yung droga. Nag-conduct sila ng war on drugs. Masama ba mag-conduct ng war on drugs? Kasi kayo, pinalalabas ninyong masama eh. Ano palang hindi masama? Yung magdroga hindi masama. Yung magtinda ng droga hindi masama. Para sa'yo, klabyo. Sobra na kayong mga media. Hindi nga kayo pumaparehas eh. Talagang pinapanigan nyo na yung kasamaan eh. Ang sinasabi namin sa'yo, Arnold Clavio, huwag ka manlinlang. Alam mo na wala na tayong treaty, tapos na tayo diyan sa ICC. Hindi na tayo member niyan. Kaya tayo sumusunod sa ICC noon kasi member tayo. Yang paglalabas po nila, pwede po silang maglabas, korte sila eh. Pero hindi po natin kinikilala yan. Meski si yung idol mong presidente, si BBM, hindi nagsabi na kinikilala natin yung ICC warrant of arrest. Lahat ng opisyal dito nagsasabi hindi natin kinikilala yung warrant of arrest ng ICC. Oh. Ikaw lang ang kumikilala. Ano ka, mas mataas ka pa sa presidente? At ang hindi ko nagustuhan sa mga sinabi nito ni Arnold Clavio ay eto. Huwag niya idamay ang Pilipino at soberenya. Usapin po 'to ng Pilipino at pagiging yung at ng soberenya natin. Ipapaunawa ko sa iyo, Clavio, kahit hindi na tayo sakop niyan. Mismo nga, kahit nga halimbawa na lang, for the sake of argument, halimbawa tayo ay sakop pa ng ICC. Dapat ba ang first resort natin ng kasuhan dun kaagad sa dahig? Dapat ba ang unang sampa natin ng kaso? Nakalagay ba yan sa Rome Statute? Na kayo, kung kayo, ang linaw po sa Rome Statute, complementary. Pag may umiiral, kahit na pasensya na po kayo kung paulit-ulit po tayo, kinakailangan pong iparating natin rito sa manyakol na si Arnold Clavio, no? Na tigilan nila yung panlilinlang nila. Manyakol Clavio, para sa kaalaman mo, alam kong alam mo 'to eh. Hindi ka naman bobo eh. Para sa kaalaman mo, Manyakol na Clavio, kahit nga member tayo ng ICC, last resort pa rin 'yun. Kung walang umiiral na korte rito sa Pilipinas dahil sa kung ano man, honestly, Clavio, wala bang umiiral na korte sa Pilipinas? Inutil ba yung Supreme Court? Oh. Yan ay kung member pa tayo ha, hindi nyo basta-basta pwedeng dalhin dun. Yun lang po ang sasagutin nyo eh. Wala bang umiiral na korte sa Pilipinas? Kaya kaya mo lang dadalhin sana sa ICC kung yung mga korte dito ay inutil. Hindi naman po inutil ang Supreme Court eh. O, pero ang pinakamalapit mong sinabi, Arnold Clavio, ay eto. Huwag niya idamay ang Pilipino at soberenya. Kami ay mabuting mamamayan. Talaga? Mabuting mamamayan ka, Clavio? Hindi ho namin maiisip na kami magkakaroon ng international warrant of arrest. Ikaw lang yun. Talaga? Mabuting mamamayan ka? Ano ang tawag nga? Mabuting mamamayan po ba yung pinabantay sa iyo ng GMA 7? Yung isang minor de edad na galing po
pinagtangkaan. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na sa tagal, eh, kung pinagtangkaan ba ng amo niya o napagsamantalahan na si Sara Balabagan na napatay niya dahil ayaw niyang pumayag, eh. Ngayon, menor de edad, pinabantayan sa'yo, tapos imbes na bantayan mo, ginawa mong, siyempre mahuhulog sa'yo. Anong tawag natin diyan? May tawag diyan ngayon, eh, grooming, grinuming mo, hinayupa ka. Hindi naman oh, kaya nga, eh, kung paulit-ulit po nila na ilalabas 'yan na tayo yung mga, ah, tayo ay dapat kilalanin ng ICC, hindi po. Paulit-ulit din natin sasagutin 'yan. At 'yan, diyan sila nagkakamali sa pang-intindi ng mga Pilipino. Alam niyo ang katotohanan, yang mga dilawan, kakamping, makabayan black, mga loyalista, alam din nila, eh. Alam din nila na hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero pinagpipilitan pa rin nila kasi nga gusto lang talaga nilang ma-eliminate yung ano, ma-eliminate yung mga Duterte. Yan yan ang katotohanan.